Ang pangalan ko ay Roberto Santos, 68 taong gulang. Mismong ang sarili kong anak ang nagsabi sa akin, "Tay, hindi na namin kayo kailangan." Ito ay matapos kong pondohan ang pag-aaral niya sa medisina, bilhan siya ng bahay, kotse, at buhayin ang buong pamilya niya sa loob ng maraming taon. Pero ang hindi niya alam, ganap kong kontrolado ang buong mundo nila sa pananalapi at handa na akong isara ang bawat account, bawat card, at bawat pribilehiyo na akala niya ay kanya na habang buhay. Isipin mo ang tagpo. Pagkatapos ng 45 taon bilang Certified Public Accountant, CPA. Pagkatapos magtayo ng matibay na yaman, patungan ng patungan. Pagkatapos isakripisyo ang sarili kong mga gusto para lang mabigyan ang anak kong si Victoria Vicky Santos ng pinakamahusay na pribadong edukasyon, pinakamagandang oportunidad. At pagkatapos bayaran pati ang honeymoon nila sa Europa, tinitigan niya ako sa mata at sinabing, "Tay, hindi na namin kayo kailangan. Puwedeng huwag na po muna kayong masyadong dumalaw sa bahay? Para akong isang vendor na nakakaistorbo, para bang ang pagbisita ko ay panghihimasok sa perpekto nilang pribadong buhay. Malaki na po kasi ang mga bata at kailangan nila ng sarili nilang espasyo." Sabi niya gamit ang boses na ginagamit niya noong teenager siya at gustong lumabas kasama ng mga kaibigan. Saka po, gusto na naming magkaroon ng mas maraming oras ni Chad bilang mag-asawa. Si Chad, ang asawa niya, isang doktor na akala mo ay tagapagligtas ng mundo, ay tumangulang mula sa sofa na ako rin ang nagbayad. Pero heto ang pinakakawili-wili. Hindi alam ng anak ko na bawat sentimo na ginagasta niya ay dumadaan muna sa aking mga account. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya na ang titulo ng bahay na tinitirhan niya ay nakapangalan sa akin hanggang sa umabot siya ng 40 taong gulang. Hindi rin niya alam na ang bago at mamahaling kotse na minamaneho niya ay binabayaran ng corporate credit card ng kumpanya ko. At lalong hindi niya inakala na ang mga pribadong eskwelahan ng aking mga apo, ang luxury health plan, ang mga bakasyon sa high-end na beach resort, lahat-lahat ng yon ay nakasalalay sa patuloy kong pagbubukas ng aking pitaka buwan-buwan. Ngayong gabi, habang nakaupo ako sa aking study room at tinitingnan ang mga statement of account ng lahat ng credit card na inilagay ko sa pangalan ni Vicky, ginawa ko ang pinakamasakit at pinakamalaya na desisyon sa aking buhay. Kung hindi na niya ako kailangan, malalaman niya kung ano ang tunay na pakiramdam nang wala na ako sa buhay nila. At maniwala ka, ang leksyon na matututunan niya ay magiging mas mahal pa kaysa sa lahat ng mga diploma na binayaran ko. Pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa huli at sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin mo sa posisyon ko. Sabihin mo rin sa akin kung saang bansa mo ako pinapakinggan dahil ang nangyari pagkatapos nito ay magpapaisip sa iyo sa lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa pamilya at utang na loob. Gratitude. Para lubusan mong maintindihan kung bakit ako umabot sa matinding desisyong ito, kailangan kong ikwento sa iyo kung paano ko binuo ang lahat ng pinawalang halaga ng aking anak. Galing ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Ang tatay ko ay mekaniko ng bus at ang nanay ko ay mananahi. Hindi kami nagutom kailanman pero wala rin kaming labis. Nang matapos ko ang high school, sinabi sa akin ng mga magulang ko, "Roberto, kung gusto mong mag-aral, kailangan mong magtrabaho at mag-aral ng sabay. Hindi namin kayang bayaran ang universidad." At iyon ang ginawa ko. Sa loob ng 5 taon, nagtrabaho ako sa gabi sa isang gasolinahan at nag-aral ng accounting sa umaga. 4 na oras lang ang tulog ko bawat araw, nabubuhay lang ako sa kape at determinasyon. Habang ang mga kasama ko sa universidad ay lumalabas at nag-iikot tuwing weekend, nagpapalit ako ng langis ng sasakyan at nagkakalkula ng mga numero hanggang sa madaling araw. Nang magtapos ako ang may pinakamataas na average sa batch namin, pero ako rin ang pinakapagod. Ang una kong trabaho ay sa isang maliit na accounting firm sa sentro. Maliit lang ang sweldo, pero natutunan ko ang lahat ng dapat matutunan tungkol sa pananalapi, investments, at paghawak ng yaman. Ang may-ari ng firm, si Ka Alfredo, ay naging mentor ko. "Roberto," sabi niya sa akin, "may instinct ka sa numero. Huwag kang makukontento na maging empleyado habang buhay.
At tama siya. Sa edad na 25, nakilala ko si Carmen na nagtatrabaho bilang sekretarya sa parehong gusali. Siya ay isang matalinong babae na ang ngiti ay nagpapaliwanag sa buong opisina. Nagpakasal kami 2 taon pagkatapos sa isang simpleng seremonya, pero puno ng pag-ibig. Roberto, sabi ni Carmen sa akin noong wedding night namin, magtatayo tayo ng isang malaking bagay ng magkasama. Ibibigay natin sa ating mga anak ang lahat ng hindi natin naranasan. At tinupad namin ang pangakong iyon. Nang ipanganak si Vicky, nakapagbukas na ako ng sarili kong accounting firm. Nagtatrabaho ako ng 16 na oras bawat araw, kasama na ang Sabado at Linggo. Si Carmen ay sumuporta sa akin sa lahat. Siya ang nag-aasikaso ng bahay, nag-aalaga kay Vicky, at tinutulungan din ako sa administrasyon ng firm. Kami ay isang perpektong team. Lumaki si Vicky sa isang mundong ganap na naiiba sa akin. Pribadong kindergarten, bilingual school, klase sa piano, swimming, pagsakay sa kabayo, English, French. Lahat ng pinangarap kong magkaroon noong bata pa ako, nakuha niya nang hindi man lang humihingi. Nang 4 taong gulang siya, sinabi niya sa akin, "Tay," sabi ng kaibigan kong si Sofia, "mas mayaman daw ang tatay niya kaysa sayo dahil mas malaki ang kotse niya." Tumawa ako at sinabi, "Anak, ang yaman ay hindi sinusukat sa laki ng kotse, kundi sa mga oportunidad na maibibigay mo sa mga taong mahal mo. Ang laking pagkakamali ko. Dahil lumabas para sa anak ko, ang yaman ay sinusukat eksakto sa ganoon, sa mga bagay na makukuha niya ng walang kahirap-hirap." Nang mag-15 si Vicky, nag-organisa kami ng isang debut na nagkakahalaga ng mahigit P3 milyon, mas mahal pa kaysa sa unang kotse ko. 500 guest, ang pinakamahusay na hotel ballroom sa syudad, imported na damit, live orchestra. Sinabi sa akin ni Carmen, "Roberto, hindi ba masyadong marami na?" Pero sumagot ako, "Siya lang ang kaisa-isa nating anak, nararapat siyang makakuha ng pinakamahusay." Si Vicky ay kumislap tulad ng isang prinsesa noong gabing iyon, pero nang matapos ang lahat, ang tanging sinabi niya lang sa akin ay, "Tay, mas maganda ang party ni Carla noong nakaraang buwan. Nagkaroon siya ng fireworks. Walang fireworks. Palaging may iba pa siyang gusto. Meron pang ibang tao na meron siya na hindi namin naibigay. At ako, parang isang hangal, palaging tumatakbo at naghahabol. Sinusubukang pasayahin siya. Sinusubukang maging perpektong ama na hindi kailanman makakarinig ng reklamo mula sa kanyang anak." Ang unibersidad ay isang patuloy na negosasyon. "Tay, gusto kong mag-aral ng medisina, pero sa pinakamahal na pribadong unibersidad sa Maynila. Tay, kailangan ko ng apartment malapit sa faculty dahil nakakapagod magbiyahe araw-araw. Tay, ang mga kasama ko sa klase ay may kotse. Ako lang ang nagko-commute. At palagi akong sumasagot ng oo, palaging binubuksan ang pitaka, palaging iniisip na ito ay isang investment sa kanyang kinabukasan at sa aming relasyon." Namatay si Carmen nang nasa ika-4 na taon si Vicky sa medisina. Cancer sa obaryo, 6 na buwan ng pagdurusa na sumira sa amin sa pananalapi at emosyonal. Ang pinakamahusay na mga doktor, ang pinakamahusay na klinika, experimental treatment sa ibang bansa. Lahat ng abot kamay para mailigtas siya. Gumastos ako ng napakalaking halaga na hindi ko na nakuha. Pero gagastos pa ako ng 10 beses na mas marami kung may silbi lang. Sa mga buwang iyon ng paghihirap, halos hindi nagpakita si Vicky sa ospital. "Tay, may final exams ako," sabi niya sa akin sa telepono. "Hindi ako makakapunta ngayon." Kinabukasan, iba na naman ang dahilan. "Tay, masyado akong nalulungkot makita si nanay na nakakonekta sa lahat ng makina na iyon. At nang pakiusapan ko siyang dumating, kahit 1 oras lang sumagot siya, 'Tay, mas gusto ko siyang maalala kung ano siya noong maayos pa siya.'" Isang gabi habang tulog si Carmen, sedated matapos ang isang agresibong chemotherapy, sinabi sa akin ng nurse, "Ginoong Santos, sa lahat ng taon ko sa trabaho rito, wala pa akong nakita na miyembro ng pamilya na kasing presente ninyo. Napakaswerte ng asawa ninyo na mayroong katulad ninyo." Swerte. Umalingaw-ngaw sa akin ang salitang iyon sa buong gabi. Ikinuwento ko sa nurse ang tungkol kay Vicky, tungkol sa mga dahilan niya, kung paano niya hindi kayang makita ang kanyang ina na may sakit.
Normal po yan, sabi ng nurse. May ilang miyembro ng pamilya na hindi kayang i-process ang sakit, pero ang mga nagtatagal, ang mga nag-aalaga, iyon ang tunay na kasama sa buhay. Naiwan akong nag-iisa na nag-aalaga kay Carmen. Sa mga huling gabi niya, buong gabi na hawak ang kanyang kamay. Binabasahan siya ng mga libro na gusto niya noong gising siya. Pinapakinggan siya ng musika na sinayaw namin noong bata pa kami. Sinabi sa akin ng mga doktor na kahit sedated siya, maaari siyang makarinig. Isang madaling araw, nagising si Carmen na mas malinaw ang pag-iisip kaysa sa nagdaang mga linggo. Tiningnan niya ako gamit ang mga matang, hindi na kumikinang tulad ng dati at sinabi, "Roberto, nasaan si Vicky?" "Wala, mahal," sabi ko sa kanya. "May duty siya sa ospital." Nagsinungaling ako. Nasa apartment niya si Vicky, malamang natutulog ng mahimbing. "Roberto," sabi ni Carmen sa akin gamit ang boses na halos bulong, "kapag wala na ako, alagaan mo si Vicky, pero huwag mo na siyang masyadong bigyan ng layaw. Kailangan niyang matutunan ang halaga ng mga bagay-bagay. Kailangan niyang matutunan na hindi lahat sa buhay ay madali, na ang mga mahalagang bagay ay may bayad." Iyon ang huling magkakaugnay na salita na sinabi sa akin ng asawa ko. Namatay si Carmen noong Huwebes ng 3 ng madaling araw. Naroon ako, hawak ang kanyang kamay. Dumating si Vicky sa ospital 2 oras pagkatapos, nang tapos na ang lahat. "Bakit hindi mo ako inabisuhan agad?" sigaw niya sa pasilyo. "Nagpadala ako sa iyo ng chain mensahe," sabi ko. "Nakasilent ang telepono ko," sagot niya. Nakasilent ang telepono habang naghihirap ang kanyang ina. Iyon ang huling makabuluhang salita na narinig ko tungkol sa aking anak. Pagkatapos ng libing, bumalik si Vicky sa Maynila para tapusin ang pag-aaral niya. Naiwan akong sira-sira, nag-iisa sa bahay na binuo namin para sa aming pamilya, pero patuloy pa rin akong nagpapadala ng pera buwan-buwan. Patuloy kong binayaran ang apartment, ang kotse, ang mga gastos sa pag-aaral, lahat. Nang magtapos siya, nag-organisa ako ng isang graduation party na nagkakahalaga ng mahigit 3.5 milyon, mas mahal pa kaysa sa maraming kasal. Gusto kong maging proud si Carmen mula sa langit. Gusto kong patunayan sa mundo na si Roberto Santos ay nagpalaki ng isang matagumpay na propesyonal. Dumating si Vicky sa party kasama si Chad, ang boyfriend niyang doktor, at ang unang sinabi niya sa akin ay, "Tay, masyadong maliit ang venue na ito." Inupahan ng mga magulang ni Chad ang isang 5-star hotel ballroom para sa graduation niya. Isang 5-star hotel ballroom para sa isang graduation. At ako na nag-iisip na nakagawa ako ng isang espesyal na bagay. Ikinasal sila 2 taon pagkatapos. Ang kasal ay isang produksyon na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyon, mas mahal pa kaysa sa bahay ko. Isang exclusive resort, 300 guest, imported na damit pangkasal direkta mula sa Paris, bulaklak na dinala mula sa ibang bansa, 5-course menu na inihanda ng isang chef na nagtrabaho sa mga Michelin-starred restaurant. 2 buwan bago ang kasal, dumating si Vicky sa bahay na may folder na puno ng mga quotation. "Tay," sabi niya, "kailangan nating mag-usap tungkol sa ilang adjustment sa budget." "Adjustment?" Gumastos na kami ng napakalaking halaga. "Anong klaseng adjustment?" tanong ko. "Well," sabi niya habang binubuksan ang folder, "nagdesisyon kaming palitan ang mga bulaklak. Ang pinili namin ay masyadong karaniwan. Nakakita kami ng Japanese orchids na magiging perpekto, pero mas mataas ang presyo. Ang mas mataas ay lumabas na doble ng budget namin. Gusto rin naming palitan ang band ng isang symphonic orchestra at magdagdag ng fireworks display para sa pagtatapos ng party at kumuha ng isang additional photographer na specialist sa mga magazine-worthy na kasal. Bawat din ay isang saksak sa aking bank account." "Vicky," sabi ko, "gumagastos na tayo ng napakalaking halaga. Hindi ba sapat na iyan?" Tiningnan niya ako na para bang may nasabi akong nakakasakit. "Tay, kasal ko ito. Ito ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Hindi mo naman siguro sasabihin na hindi sulit gumastos sa ganito, hindi ba? Ang pinakamahalagang araw sa buhay niya, na para bang ang iba pang mahahalagang araw. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang kaarawan, ang kanyang graduation, ay hindi nagkakahalaga na ng napakalaking halaga." Saka, patuloy niya,
Ang mga magulang ni Chad ay naglalagay ng malaking bahagi ng budget. Hindi ako pwedeng maging mukhang mahirap na nobya na hindi makakasabay. Ang mga magulang ni Chad na mga prosperous na doktor ay nag-alok na bayaran ang 30% ng kasal. Ako ang nagbabayad ng natitirang 70%. Sa kasal ng toast ko na ang ikakasal, naghanda ako ng isang madamdaming talumpati. Nagkwento ako tungkol kay Carmen kung paano niya gustong makita ang kanyang anak na nagiging matagumpay na babae. Nagkwento ako tungkol sa mga pangarap ko bilang isang ama, kung paano ako nagtrabaho sa buong buhay ko para bigyan si Vicky ng pinakamahusay na mga oportunidad. Ngayon ay ibinibigay ko ang aking anak sa lalaki ng kanyang buhay, sabi ko na nanginginig ang boses sa emosyon. Pero mananatili siyang aking prinsesa. Mananatili siyang may lugar sa puso at sa bahay ng kanyang ama. Pumalakpak ang mga guest. Ang ilan ay naantig. Niyakap ako ni Vicky at bumulong sa aking tainga. Salamat, Tay. Kayo ang pinakamahusay na ama sa mundo. Ang pinakamahusay na ama sa mundo. Sa sandaling iyon, naisip ko na sa wakas ay nagawa ko ng maging ama na nararapat sa kanya. Naisip ko na sulit ang lahat ng investment, lahat ng sakripisyo. Ang laking pagkakamali ko. Ang hindi ko alam, para kay Vicky, kakagraduate ko lang mula sa pagiging ama tungo sa pagiging personal financier. Ang honeymoon ay isa pang kabanata ng paggastos. 2 buwan sa Europa, Paris, Rome, London, Barcelona, Amsterdam, 5-star hotel, Michelin-starred restaurants, pamimili sa pinakamahal na butik. Lahat binayaran ko, syempre. Sa loob ng 2 buwan, nakatanggap ako ng mga larawan sa WhatsApp araw-araw. Si Vicky at Chad sa Eiffel Tower, sa Colosseum, sa Buckingham Palace. Sa bawat larawan, masaya sila, relax, at nagmamahalan. Ipinagmamalaki ko na nabigyan ko sila ng ganoong karanasan, pero nang bumalik sila, ang unang sinabi ni Vicky sa akin ay hindi, "Salamat, Tay," o "Nagkaroon kami ng kahanga-hangang biyahe dahil sa inyo." Ang unang sinabi niya sa akin ay, "Tay, may nakita kaming magagandang bagay sa Europa na gusto naming bilhin para palamutihan ang bahay. Pwede mo ba kaming i-transfer ng ilang euro para dalhin namin ang ilang bagay?" Ang ilang euro ay lumabas na 300,000 para palamutihan ang isang bahay na binayaran ko gamit ang mga bagay na nakita nila sa isang biyahe na pinunduhan ko. Doon sana ako naglagay ng unang limitasyon. Doon sana ako nagsabi, "Anak, sa tingin ko, sapat na ang ginastos ko sa inyo sa ngayon." Pero hindi ko ginawa dahil natakot ako. Natakot na kung hindi ko ibigay ang hinihingi nila, lalayo sila sa akin. Natakot na maiwan akong nag-iisa matapos mawala si Carmen. Kaya nagpadala ako ng 300,000 at gamit ang transfer na iyon, nang hindi ko alam, pinunduhan ko ang simula ng katapusan ng aking relasyon sa aking anak. Napaka-inosente ko. Ang hindi ko alam para kay Vicky, tumigil akong maging ama niya at naging personal na ATM niya. Pagkatapos ng kasal, dumating ang mga apo. Una si Sebastian, pagkatapos si Catalina, at sa bawat apo, lalong tumindi ang papel ko bilang lolo na tagapagbigay. Hindi lang ito tungkol sa pag-asa ni Vicky, nababayaran ko ang lahat na may kaugnayan sa mga bata. Nagkaroon siya ng kumpletong sistema ng pagbibigay katwiran para sa bawat gastusin. "Tay," sabi niya sa akin nung 13 taong gulang si Sebastian, "kailangan nating i-enroll siya sa bilingual kindergarten. Napakahalaga para sa neurological development niya na matuto siya ng mga wika mula bata." Ang bilingual kindergarten ay nagkakahalaga ng 3 beses na mas mahal kaysa sa normal na kindergarten. Pero ayon kay Vicky, ito ay isang investment sa kinabukasan ng inyong apo. Nang mag-15 taong gulang si Sebastian, kailangan niya ng klase sa swimming para ma-develop ang motricity, klase sa musika para ma-stimulate ang creativity, at klase sa tennis para matuto ng disiplina. 3 extracurricular activities na nagkakahalaga ng mas mahal pa kaysa sa suweldo ng maraming profesional. "Tay," paliwanag ni Vicky sa akin na para bang isang medical conference, ang mga unang taon ng buhay ay kritikal para sa brain development. Lahat ng hindi natin i-invest ngayon sa edukasyon at stimulus ay hindi na natin mababawi pagkatapos. Investment. Palagi siyang nagsasalita tungkol sa investment,
hindi kailanman tungkol sa gastusin. Nang ipanganak si Catalina, dumoble ang sistema. 2 bata sa pribadong bilingual school, 2 set ng extracurricular activities, 2 first-class health plan, 2 ng lahat ng pinakamahal na makukuha. Tay, sabi ni Vicky sa akin noong 4 na taong gulang si Catalina. Hindi natin pwedeng bigyan si Catalina ng mas mababang oportunidad kaysa sa ibinigay natin kay Sebastian. Magiging hindi iyon makatarungan. Hindi makatarungan kanino? Tanong ko sa sarili ko. Sa bata na magkakaroon ng kahangahangang childhood kahit pumunta sa isang eskwelahan na mas mura ng kaunti o sa aking pitaka na sistematikong kinukuha ang laman? Pero ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang mga gastusin, kundi ang paraan kung paanong ang mga gastusing iyon ay naging invisible para sa kanila. Para kina Vicky at Chad, ang pagbabayad ko sa lahat ay naging kasing natural na parang pagsikat ng araw tuwing umaga. Hindi nila kailanman tinanong kung saan nanggagaling ang pera. Hindi sila nag-alala kung magkano ang ginagastos ko. Hindi sila kailanman nagkalkula kung kaya ko pa bang bayaran ang lahat ng gastusing iyon. Minsan, noong 8 taong gulang si Sebastian, nag-eksperimento ako. Tumigil ako sa pagpapadala ng pera para sa mga extracurricular activities nang hindi nag-aabiso. Gusto kong makita kung gaano katagal sila bago mapansin, bago nila tanungin kung anong nangyari. Sa unang buwan, wala. Sa ikalawang buwan, wala rin. Sa ikatlong buwan, tinawagan ako ni Vicky. Tay, sabi ng tennis club, na may utang kaming 2 buwang fee. Nakalimutan niyo po bang bayaran? Nakalimutan ko, na para bang responsibilidad kong tandaan na bayaran ang klase sa tennis ng aking apo. Hindi ko nakalimutan, sabi ko. Nagdesisyon akong huwag bayaran ngayong buwan dahil nagkakaroon ako ng ilang problema sa pananalapi. Nagsinungaling ako. Gusto kong makita kung ano ang reaksyon niya kapag hindi garantisado ang pera. Problema sa pananalapi? Tanong niya na. Para bang sinabi kong meron akong terminal na sakit. Malala ba? Hindi siya nag-alala sa akin, nag-aalala siya sa budget niya. Wala namang malala, sabi ko. Ngayong buwan lang ay nagkaroon ako ng ilang extra expenses at hindi ko kayang bayaran ang lahat ng activities ng mga bata. Katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tumagal ng matagal na inakala kong naputol ang tawag. Tay, sabi niya sa wakas, pero may ganap na ibang boses. Pero alam nyo na inorganisa namin ang buong buhay ng mga bata base sa pagbabayad ninyo ng mga bagay na iyon. Hindi namin pwedeng ikansela ang activities ng biglaan. Ano ang sasabihin namin sa kanila? Ano ang sasabihin nila? Siguro na ang mga activities ay may bayad at ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Siguro na ang lolo ay hindi isang bangko. Siguro na minsan sa buhay ay kailangan mong maghigpit ng sinturon. Pero wala akong sinabi sa mga iyon. Kinabukasan, i-end transfer ko ang pera para sa klase sa tennis. At sa transfer na iyon, kinumpirma ko ang isang bagay na alam ko na pero ayaw kong tanggapin. Preso ako ng sarili kong kabutihan. Ang mga kaarawan ng aking mga apo ay naging mga produksyon ng Hollywood. Hindi lang sila birthday party. Sila ay mga event na nangangailangan ng professional na planner, rented venue, espesyal na animator, catering, thematic decoration, mga regalo na mas mahal pa kaysa sa una kong mga sweldo. Para sa ikapemong kaarawan ni Sebastian, ipinakita sa akin ni Vicky ang isang budget na nakakabigla. Tay, sabi niya, gusto naming magkaroon siya ng superhero theme party. Nakahanap kami ng kumpanya na gumagawa ng kahangahangang dekorasyon. Babaguhin nila ang buong venue para maging syudad ni Batman. Ang syudad ni Batman para sa isang birthday ng 20 taong gulang. Kasama sa budget ang renta ng venue, profesional na dekorasyon, animator na naka-superhero costume, catering para sa 100 tao, isang inukit na cake na mukhang skyscraper, at personalisadong mga regalo para sa bawat guest. Hindi ba masyadong labis? Tanong ko. Tay, sagot niya gamit ang boses na ginagamit niya kapag kailangan niyang ipaliwanag ang isang bagay na malinaw. Magi-10 taong gulang si Sebastian ng isang beses lang sa buhay. Mahalaga itong kaarawan. Saka, lahat ng kaibigan niya sa eskwelahan ay may ganyang mga party. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mas maliit. Hindi kami pwedeng gumawa ng mas maliit na para bang may batas na nag-oobligang gumawa ng party na palaging mas mahal. Na para bang ang pag-ibig ng lolo ay sinusukat sa dami ng perang ginastos sa dekorasyon. Ang party na yon
ay nagkakahalaga ng mas mahal pa kaysa sa kotse na ginamit ko sa loob ng 10 taon. At nang matapos iyon, nang umalis na ang lahat ng guest, nang kaming pamilya na lang ang naglilinis ng mga tira-tira ng syudad ni Batman, sinabi sa akin ni Sebastian ang isang bagay na nagwasak sa aking puso. "Lolo," sabi niya, "maganda ang party, pero mas maganda ang kay Thomas noong nakaraang buwan. Nagkaroon siya ng totoong fireworks." Totoong fireworks para sa isang birthday ng 9 na taong gulang. At ako na nag-iisip na umabot na kami sa limitasyon ng kalokohan, pero ito ay simula pa lang. Ang sumunod ay nagpakita sa akin kung gaano kalaki ang nawala sa pananaw ng aking pamilya tungkol sa pera at tungkol sa papel ko sa kanilang buhay. Ang mga bakasyon ay naging luxury expeditions na nangangailangan ng buwang pagpaplano at budget na makakapondo ng mga proyekto ng pagpapaunlad ng komunidad. Hindi sapat na pumunta sa local beach. Kailangan sa Boracay, hindi sapat sa Boracay. Kailangan sa Miami, hindi sapat sa Miami. Kailangan sa Europa. "Te," sabi ni Vicky sa akin isang araw, "gusto naming dalhin ang mga bata sa Disney. Bahagi iyon ng childhood. Lahat ng bata ay kailangang pumunta sa Disney kahit isang beses." Disney sa Orlando syempre, hindi ang local theme park. Isang biyahe para sa 4 na tao sa loob ng 2 linggo na may tirahan sa mga hotel ng park, pagkain sa mga themed restaurant, at walang limitasyong pamimili sa mga souvenir shop. Nang ibigay niya sa akin ang budget, halos inatake ako sa puso. Ito ay mas maraming pera kaysa sa kinikita ng maraming pamilya sa loob ng 2 taon. "Hindi ba masyadong mahal?" tanong ko. "Tay," sagot niya, "ito ay isang investment sa mga family memories. Maaalala ng mga bata ang biyaheng ito sa buong buhay nila." Family memories na pinunduhan ng lolo. Palaging may emosyonal na pagbibigay katwiran para sa bawat gastusin. Pero ang pinakamasakit sa akin ay ang naturalidad kung paanong inakala nila na babayaran ko ang lahat. Hindi nila kailanman tinanong kung kaya ko bang bayaran ang mga gastusing iyon. Hindi nila kailanman tinanong kung may iba akong plano para sa pera ko. Hindi nila kailanman tinanong kung gusto kong mag-ambag sa mga biyaheng iyon o kung obligado akong gawin iyon. Sa biyahe sa Disney, nakatanggap ako ng mga larawan araw-araw. Ang mga bata na nakasakay sa mga ride, kumakain ng cotton candy, niyayakap si Mickey Mouse. Sa bawat larawan, masaya sila, excited, namumuhay sa perpektong childhood na pinunduhan ko mula sa probinsya. Pero nang bumalik sila, wala akong natanggap na kahit isang tawag ng pasasalamat. "Walang salamat, Lolo, dahil ginawa mong posible ang biyaheng ito. Walang, alam naming malaking pera ang ginastos ninyo at nagpapasalamat kami." Ang natanggap ko ay isang photo album sa WhatsApp at isang mensahe mula kay Vicky na nagsasabing, "Napakasaya ng mga bata, nagpapabili na sila na bumalik ulit sa susunod na taon." Bumalik ulit sa susunod na taon, na parabang ang Disney ay isang taunang karapatan na obligasyon kong garantiyahan. Ang susunod na taon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. 11 buwan pagkatapos, tinawagan ako ni Vicky na mayroong proposal. "Tay, gusto ng mga bata na bumalik sa Disney, pero gusto namin pumunta ngayong winter vacation," sabi nila. Sa panahong iyon ay may espesyal na dekorasyon ng Pasko. Disney na may dekorasyon ng Pasko, dahil ang karaniwang Disney ay hindi na sapat na espesyal. "Vicky," sabi ko, "noong nakaraang taon, gumastos ako ng napakalaking halaga sa biyaheng iyon. Hindi ba pwedeng pumunta muna kayo sa mas murang lugar ngayong taon?" Tiningnan niya ako na para bang nagmungkahi akong magbakasyon sa isang tolda sa likod bahay. "Tay," sabi niya gamit ang boses na ginagamit niya kapag kailangan niyang ipaliwanag ang isang bagay na itinuturing niyang malinaw. "Alam na ng mga bata ang Disney. Kung pupunta tayo sa ibang lugar ngayon, mararamdaman nilang umatras tayo. Iisipin nila na wala na tayong pera. Wala ng pera. Iyon mismo ang direksyon na tinutulak nila sa akin gamit ang kanilang patuloy na mga kahilingan. Saka, patuloy niya sa pagdadahilan, may 1 linggong bakante si Chad sa Hulyo at iyon lang ang tanging pagkakataon sa taon na makakapagbiyahe kami bilang buong pamilya. Hindi namin pwedeng sayangin iyon sa pagpunta sa kung saan-saan. Kung saan-saan, na para bang ang anumang destinasyon na hindi Disney theme park ay sayang lang ng oras. Ang pangalawang biyahe sa Disney
ay nagkakahalaga pa ng mas mahal kaysa sa una dahil bukod sa normal na mga gastusin, nagdesisyon si Vicky na kailangan nilang mamili ng todo sa mga outlet sa Miami. Dahil nandito na rin lang tayo, sabi niya, gagamitin namin ang pagkakataon na mag-renew ng kaunti ng wardrobe ng mga bata. Mas mura roon ang branded na damit kaysa rito. Branded na damit para sa mga bata na 8 at 10 taong gulang, damit na gagamitin lang nila sa loob ng 6 na buwan bago lumiit. Pero ayon kay Vicky, ito ay isang matalinong investment dahil mas mataas ang kalidad. Sa mga pamimili na iyon sa Miami, nagpadala sa akin si Sebastian ng isang larawan sa WhatsApp. Siya iyon na sinusukat ang isang jacket na nagkakahalaga ng 15,000. Ang mensahe ay nagsasabing, "Lolo, bilhan mo ba ako nitong jacket?" Sabi ni Mama, "Napakaganda nito, pero kailangan ko raw magtanong sa'yo." Isang jacket na 15,000 para sa isang batang 10 taong gulang. At ang pinakamalungkot, natural na kay Sebastian na lahat ng may bayad ay kailangang hingin sa lolo. Ang sarili niyang mga magulang ay sinanay siyang ituring ako na responsable sa pagpondo ng lahat ng kanilang kapritsyo. Noong gabing iyon, pagkatapos makita ang larawang iyon, umupo ako sa aking desk at kinalkula kung magkano ang ginastos ko sa aking pamilya sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang lumabas na numero ay nakakabigla. Ito ay mas maraming pera kaysa sa kinita ko sa unang 20 taon ng aking karera bilang propesyonal. At ang pinakamasakit ay mapagtanto na lahat ng perang iyon ay hindi nakabili ng kahit 1 gramo ng utang na loob, gratitude. Hindi nakabili ng respeto, hindi nakabili ng kalidad na oras kasama ang aking mga apo. Nakabili lang ito ng mas maraming kahilingan, mas maraming inaasahan, mas maraming pag-uugali na akala nila ay karapatan na nila ang papel ko bilang family financier. Noong gabing iyon, gumawa ako ng isang desisyon na dapat matagal ko nang ginawa. Sisimulan kong itala ng detalyado ang bawat sentimo na ginagastos ko sa aking pamilya. Hindi para singilin sila pagkatapos, kundi para magkaroon ako ng tunay na sukat kung hanggang saan na umabot ang aking pagiging mapagbigay at kung hanggang saan ko pa kayang panindigan ang sitwasyong iyon. Ang natuklasan ko sa sumunod na mga buwan ay nagbukas ng aking mga mata sa paraang hindi ko inakala na posible. Pero ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pera, kundi ang kawalang interes, ang bihirang pagbisita, ang maiikling tawag sa telepono, ang mga family lunch kung saan pakiramdam ko ay isang abalang guest lang ako sa sarili kong pamilya. Nag-uusap sina Vicky at Chad tungkol sa kanilang buhay, tungkol sa kanilang trabaho, tungkol sa kanilang mga kaibigan, na para bang ako ay isang furniture na naroon na mula pa, pero hindi na napapansin ng sino man. "Tay, hindi na kailangan na dumalaw kayo tuwing linggo," sabi ni Vicky sa akin isang araw. "Maraming activities ang mga bata at kailangan namin magpahinga." Magpahinga mula sa akin, mula sa pagbisita ng lolo na nagtaguyod sa kanila sa loob ng maraming taon. Noong nakaraang taon para sa ika-67 kaarawan ko, naghintay ako sa buong hapon na dumating sila para batiin ako. Naghanda ako ng barbecue, bumili ako ng inumin, nilinis ko ang bahay. Bandang 9 na mayroon ng gabi, tinawagan ako ni Vicky sa telepono. "Ay tay, nakalimutan namin ang kaarawan ninyo. Nagkaroon kami ng napakakomplikadong araw. Bukas na lang kami dadaan para batiin kayo." Hindi na dumating ang bukas. Noong Pasko, binigyan nila ako ng isang damit na halatang binili nila sa huling minuto sa kung saang shopping mall. Ang regalo ko sa kanila ay isang bakasyon sa Palawan para sa buong pamilya. Nang buksan nila ang sobre na may mga voucher, ang tanging sinabi lang ni Vicky ay, "Ay tay, hindi nyo na kailangang gumastos ng ganito kalaki." Pero inilagay niya ang mga voucher ng walang pag-aalinlangan. At dumating tayo sa sandali na nagpabago sa lahat. 3 buwan na ang nakalipas, dinalaw ko sila isang Sabado ng hapon. Gusto kong makita ang aking mga apo, dalhin sila ng mga libro na binili ko, magkaroon ng oras kasama ang pamilya. Nang mag-doorbell ako, si Vicky ang nagbukas na may mukha na hindi ko mailarawan. Hindi galit, hindi lungkot, inis. Purong inis. "Ay tay, hindi nyo sinabi na dadating kayo."
Hindi ko alam na kailangan kong mag-abiso para bisitahin ang pamilya ko, sagot ko. Kasi po busy kami, sabi niya, nang hindi ako inaanyayahang pumasok. Nag-aaral ang mga bata at nagpapahinga si Chad. Sa sandaling yon, lumabas si Chad sa likuran niya na nakatapis at may mukha na parang walang gana. Hello Roberto, sabi niya ng walang gana. Walang hello Tito, walang hello Don Roberto. Roberto lang, na para bang empleyado niya ako. Okay ba ang lahat? Nakatayo ako sa pinto na parang isang nagbebenta ng ensiklopedia. Ang sarili kong mga apo ay bumati sa akin mula sa bintana pero hindi sila lumapit. Malinaw na sinabihan silang huwag lalabas. Sige, sabi ko, dinala ko lang ang mga librong ito para sa mga bata. Mga advanced mathematics ito. Naisip ko na makakatulong sa kanila. Kinuha ni Vicky ang bag ng hindi tinitingnan. Opo, salamat. Ibibigay namin sa kanila. At nanatili siyang nakatayo. Naghihintay na umalis ako. Hindi niyo ba ako aanyayahang pumasok? Tanong ko. Kasi po, hindi kami pwede ngayon, Tay. Baka sa susunod na linggo. Ang susunod na linggo ay hindi kailanman dumating. Palaging may dahilan, palaging may mas mahalaga kaysa sa pagtanggap sa matanda. Noong hapong iyon, habang nagmamaneho ako pabalik sa bahay, napagtanto ko ang isang bagay na dapat matagal ko nang naintindihan. Para sa aking anak, naging isang nakakainis na obligasyon ako, isang bato sa sapatos, isang nakakainis na matanda na hindi nakakaintindi na tapos na ang tungkulin niya sa pamilya, na ang tanging halaga ko lang ay ang pera na inilalagay ko buwan-buwan sa kanilang mga account. Pero hindi pa dumarating ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay dumating isang buwan na ang nakakaraan nang sa wakas ay sinabi nila sa akin kung ano ang tunay na iniisip nila tungkol sa akin. Iyon ay isang Martes ng hapon. Tinawagan ako ni Vicky para sabihin na kailangan niya akong kausapin. Mahalaga, Tay. Pwede po ba kayong pumunta sa bahay? Naisip ko na may nangyaring malala sa mga bata kay Chad. Hindi ko alam. Nagmadali akong pumunta na nag-aalala. Nang pumasok ako, silang dalawa ay nakaupo sa sala. Seryoso na parang nasa isang business meeting. Maupo po, Tay, sabi ni Vicky. Kailangan nating mag-usap. Umupo ako sa sofa sa tapat. Ang mismong sofa kung saan ako naglaro kasama ang aking mga apo noong mga bata pa sila. Kung saan ako nagbasa ng kwento. Kung saan ako naging isang masayang lolo. Tay, simula ni Vicky. Matagal na kaming nag-uusap ni Chad tungkol sa aming sitwasyon bilang pamilya. Tumango si Chad na parang partner sa isang corporate presentation. At napagdesisyonan namin na kailangan namin ng mas maraming espasyo bilang nuclear family. Nuclear family, na parabang ako ay isang nakakalason na elemento na kailangang ihiwalay. Hindi ko maintindihan ang gusto mong sabihin sa akin, sabi ko. Ang gusto kong sabihin, Tay, naniniwala kaming oras na para magkaroon ang bawat isa ng kanyang sariling espasyo. Nagawa niyo na ang trabaho niyo bilang ama. Pinalaki niyo kami, pinag-aral niyo kami, tinulungan niyo kaming buuin ang aming sariling pamilya. Ngayon, oras na para palakihin namin ang aming mga anak sa sarili naming paraan. At ano ang ibig sabihin niyan sa praktikal na termino? Tanong ko. Ang ibig sabihin, sabi ni Chad, na sumali sa usapan, mas gusto namin na ang mga pagbisita ay maging mas sporadic, mas organisado. Kailangan ng mga bata na mag-focus sa kanilang pag-aaral nang walang distraction. Walang distraction. Ako ay isang distraction. Saka, patuloy ni Vicky, kami bilang mag-asawa ay nangangailangan ng oras para sa amin, para sa aming mga proyekto, para sa aming mga pangarap. Nasiyahan na po kayo sa buhay ninyo, Tay. Hayaan nyo kaming mamuhay sa amin. Doon na nila sinabi sa akin ang mga salita na mas masakit kaysa sa araw na namatay si Carmen. Tay, hindi na namin kayo kailangan. Nagkaroon ng katahimikan na napakabigat na pwedeng hiwain ng kutsilyo. Tinitingnan ko sila at hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi nyo na ako kailangan, inulit ko na parang loro. Hindi, Tay. Malaki na kami. Kaya na namin mag-isa. Hindi na namin kailangan na palagi kayong dumadating, na nag-aalala ng sobra, na masyado kayong nakabantay sa amin, nakalapat sa kanila. Ako na dumadalaw ng isang beses sa isang linggo,
Ako na hindi kailanman nakikialam sa kanilang mga desisyon. Ako na gusto lang makita ang aking mga apo na lumalaki. Intindihin niyo, Tay, patuloy ni Vicky. Hindi naman sa hindi namin kayo mahal. Mahal na mahal namin kayo. Pero kailangan namin ang sarili naming espasyo. Kailangan naming maging isang independent family. Independent. Nakakatawang salita. Independent sa bahay na binayaran ko. Sa kotse na pinunduhan ko, sa mga eskwelahan na binayaran ko, sa mga bakasyon na inorganisa ko. Napaka-independent talaga. Pero ang pinakawasak sa akin ay hindi ang mga salita ng aking anak, kundi ang mukha ni Chad. Isang mukha ng ginhawa na para bang sa wakas ay natanggalan siya ng mabigat na pasan, na para bang naresolba na nila ang isang problema na matagal nang gumugulo sa kanila. At ang mga apo ko? Tanong ko. Makikita niyo pa rin ang mga bata, sabi ni Vicky. Pero sa mas organisadong paraan, iko-coordinate namin ang mga pagbisita para hindi makagulo sa kanilang activities. Iko-coordinate ang mga pagbisita sa sarili kong mga apo na para bang isang doktor na kailangan ng appointment. Tumayo ako mula sa sofa at tiningnan ko sila sa huling pagkakataon bilang ang inakala kong pamilya ko. Sige, sabi ko. Kung iyan ang gusto ninyo, sige. Alam kong maiintindihan niyo, Tay, sabi ni Vicky na nakangiti. Palagi kayong napakaunawain. Unawain. Oo. Naging unawain ako sa loob ng 32 taon. Naunawaan ko ang bawat kapritsyo, bawat kahilingan, bawat kawalang galang. At ngayon, nauunawaan ko na dumating na ang oras para tumigil sa pagiging unawain. Ngayong gabi, habang nakaupo ako sa aking study room, inilabas ko ang lahat ng folder kung saan inorganisa ko ang pananalapi ng aking anak. Credit cards, bank accounts, insurance, investments, properties, lahat ng binuo ko para sa kanya sa loob ng mga dekada. Lahat ng akala niya ay kanya, pero nakasalalay sa aking pirma, sa aking approval, sa aking kalooban na patuloy na suportahan ang strukturang iyon. Tiningnan ko ang mga numero at napagtanto ko ang isang bagay na nagpangiti sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Kung si Vicky ay tunay na hindi na ako kailangan, magkakaroon siya ng pagkakataon na patunayan iyon. Kinabukasan, gumawa ako ng 3 tawag sa telepono na magpapabago sa lahat ng habambuhay. Ang unang tawag ay sa bangko kung saan nakalagay ang lahat ng account ng aking anak. Magandang araw! Gusto kong kanselahin ang lahat ng additional credit card na nakapangalan kay Victoria Santos Reyes. Sigurado po ba kayo, Ginoong Santos? Tanong ng empleyado. Napakasigurado. At gusto ko ring isara ang joint current account na mayroon ako sa kanya. Ang pangalawang tawag ay sa aking abogado. Attorney Herrera, kailangan kong ihanda ninyo ang mga papeles para i-transfer ang ari-arian ng bahay ng aking anak. Gusto kong maging ganap na sa kanya, pero may mortgage para sa kabuuang halaga ng merkado na pabor sa akin. Isang mortgage, Don Roberto? Opo, attorney. Kung gusto niya maging independent, magbayad siya tulad ng sinumang independent na tao. Ang pangatlong tawag ay ang pinakamasakit pero pinakanailangan. Tinawagan ko ang eskwelahan ng aking mga apo. Miss, si Roberto Santos po ito. Ako ang nagbabayad ng tuition fee ni na Sebastian at Catalina Reyes. Gusto kong ipaalam sa inyo na simula sa susunod na buwan, ang mga magulang na nila ang direktang mananagot sa pagbabayad. Sa sumunod na linggo, patuloy akong tumatawag. Ang luxury health plan, kinansela. Ang car insurance, kinansela. Ang fuel card, kinansela. Ang membership fee sa country club, kinansela. Bawat tawag na ginawa ko ay parang pagtanggal ng isang bigat sa akin. Parang pagbawi ng aking dignidad sentimo por sentimo. Noong Biyernes ng linggong iyon, tinapos ko ang huli, ang savings account para sa mga bakasyon ng pamilya, 3 milyon na inipon ko para sa biyahe sa Europa na plinano nila para sa tag-init. I-transfer ko ang lahat ng pera na iyon sa isang foundation para sa mga ulila, mga bata na tunay na nangangailangan ng tulong, hindi tulad ng aking anak na tila hindi na nangangailangan ng anuman mula sa sinuman. Noong sumunod na Lunes, tumunog ang telepono ko ng 7 ng umaga. Si Vicky iyon,
Pero hindi siya tunog ng isang babaeng sigurado at determinado na nagpaalis sa akin sa kanyang buhay noong nakaraang linggo. Mukha siyang desperado. Tay, ano pong ginawa niyo? Iyon ang unang sinabi niya. Magandang umaga, anak. Kumusta ka? Huwag po kayong magbiro, Tay. Ano pong ginawa niyo sa mga card? Pumunta ako sa supermarket para magbayad at ni-reject lahat. Ay oo, sabi ko ng buong kalmado. Kinansela ko ang mga card. Dahil sinabi ninyong hindi nyo na ako kailangan, naisip ko na hindi nyo na rin kailangan ang mga card ko. Katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na tumagal ng matagal na inakala kong naputol ang tawag. Tay, sabi niya pagkatapos, pero may ganap na ibang boses. Hindi niyo po naintindihan ng maayos ang sinabi namin. Sinabi namin na hindi namin kailangan na masyado kayong dumalaw, hindi na ikansela niyo ang lahat. Ay, hindi ba? Tanong ko. Naintindihan ko na gusto niyong maging independent ng totoo, nang walang tulong ng nakakainis na matanda na gumugulo sa kanyang pagbisita. Tay, alam niyo na kailangan namin ang tulong niyo sa pananalapi. Marami kaming gastusin. Ang mga bata ay nasa mamahaling eskwelahan. Ang mamahaling eskwelahan na binayaran ko, putol ko. Pero kung hindi niyo na ako kailangan, tiyak na kaya niyo nang bayaran ang mga eskwelahan na iyon mag-isa, hindi ba? Isa pang katahimikan, mas matagal kaysa sa nauna. Tay, sabi niya, sa wakas, pwede ba tayong mag-usap? Pwede po ba kayong pumunta sa bahay? Hindi, sabi ko. Sinabi mo sa akin na kailangan i-coordinate ang mga pagbisita para hindi makagulo sa inyong activities. Tumawag ka sa susunod na linggo at titingnan ko kung may slot ako sa schedule ko. At binaba ko ang telepono. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 35 taon na binabaan ko ng telepono ang aking anak at napakasarap sa pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil ang phone ko sa pag-ring. Tinatawagan ako ni Vicky ng 5 beses sa isang araw pero hindi ko sinasagot. Nagpapadala sa akin si Chad ng mga mensahe sa WhatsApp na humihingi na maging reasonable kami. Kahit ang mga apo ko ay tumawag sa akin mula sa telepono ng eskwelahan. Lolo, sabi ni Sebastian, ang apo kong 2 taong gulang. Sabi ni Mama galit daw po kayo sa amin. Hindi, mahal ko, sabi ko. Hindi galit ang lolo sa inyo. Galit ang lolo sa mga matatanda na hindi marunong magpahalaga sa kung ano ang mayroon sila. At kailan po kayo pupunta sa bahay? Tanong ni Catalina, ang apo kong Naihon na taong gulang. Kapag natuto ang mga matatanda na humingi ng mga bagay sa akin nang may pakiusap, sagot ko. Noong 2 linggo, pinuntahan nila ako sa bahay ko. Dumating silang 4 isang Sabado ng hapon, si Vicky, si Chad at ang 2 kong apo. Nang makita ko sila sa bintana, bumilis ang tibok ng puso ko. Matagal ko nang hindi nakikita ang aking mga apo. Binuksan ko ang pinto, pero hindi ko sila inanyayahang pumasok. Hello, sabi ko. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Tay, sabi ni Vicky. Kailangan nating mag-usap. Napapabayaan na ito. Ano ang napapabayaan? Tanong ko. Ang katotohanan na sa wakas ay nagiging independent na kayo tulad ng gusto ninyo. Si Chad ay lumapit. Don Roberto, sabi niya sa akin. Ngayon Don Roberto na ang tawag niya sa akin. Sa tingin ko ay nagkaroon ng misunderstanding. Hindi namin kailanman ginusto na putulin ninyo ang lahat ng uri ng tulong. Ay, hindi ba? Sabi ko. Sinabi niyo sa akin na hindi niyo na ako kailangan. Naniwala ako sa inyo. Tinutulungan ko kayong maging coherent sa sinabi ninyo. Tinitingnan ako ng aking mga apo nang walang naintindihan. Nagtanong si Sebastian, Lolo, bakit sabi ni Mama na hindi na kami pwedeng pumunta sa country club? Dahil hindi na binabayaran ng lolo ang country club, mahal ko. Ngayon kailangan na iyan bayaran ni na Mama at Papa. At bakit hindi nila binabayaran? Tanong ni Catalina sa inosensya ng mga bata. Namula si Vicky na parang kamatis. Kasi inaayos namin ang finances namin, sabi niya sa mga bata. Pwedeng pumasok at mag-usap sa loob? Tanong ni Chad. Hindi, sabi ko. Ang mga pagbisita ngayon ay coordinated ng may anticipation. Tumawag kayo sa susunod na linggo. At isinara ko ang pinto. Narinig ko silang nag-aaway sa sidewalk sa loob ng 7 minuto bago sila umalis. Sinisigawan ni Vicky si Chad. Sinisigawan ni Chad si Vicky. Nagtatanong ang mga bata kung bakit galit ang lahat.
Iyon ang tunog ng isang pamilya na nag-realize na ang perpekto nilang mundo ay nakasalalay sa isang tao na nagdesisyon silang hamakin. Noong 3 linggo, nakatanggap ako ng sulat mula sa isang abogado. Kinuha ako ni Vicky ng abogado. Ang sulat ay nagsasabing wala akong karapatan na kanselahin ang mga serbisyo na kinontrata ng may kasunduan, na ang aking aksyon ay nakakapinsala sa pananalapi ng aking pamilya, na kung hindi ko babawiin ang mga pagkansela ay magsasampa sila ng kaso. Ipinadala ko ang sulat sa aking abogado kasama ng isang nota na nagsasabing, Atayon Herrera, pakisagot po sa kanila na lahat ng account at serbisyo na kinansela ko ay nakapangalan sa akin at gamit ang pera ko, na kung gusto nila ng serbisyo, kunin nila gamit ang pera nila, at kung gusto nilang magsampa ng kaso, gawin nila. Pero maghanda sila dahil magsasampa rin ako ng kaso para sa lahat ng gastusin na hindi nila kailanman ibinalik sa akin. Hindi ko na narinig ang tungkol sa abogadong iyon. Noong nakaraang buwan, nang lumipas na ang 2 buwan mula sa aking family independization, nag-iisa si Vicky na pumunta. 1 linggo ng hapon iyon, umuulan ng mahina, at nang buksan ko ang pinto, nakita ko siyang nakatayo roon, basang-basa, na may mukha na halatang umiyak. Tay, sabi niya, pakihayaan niyo akong pumasok. Kailangan nating mag-usap. Naka-coordinate ba ang pagbisita na ito? Tanong ko. Pakiusap, tay. Hindi ako maayos. Kailangan kong kausapin kayo. Hinayaan ko siyang pumasok. Umupo siya sa sofa sa sala, ang mismong sofa kung saan niya ako pinalayas sa kanyang buhay 2 buwan na ang nakalipas, at umiyak siya. Tay, sabi niya habang umiiyak, hindi namin alam ang sinasabi namin. Hindi namin na-realize kung ano ang tunay na kahulugan ng maging independent. Ay, sabi ko. At ngayon, na-realize na ninyo? Kailangan ni Chad na kumuha ng personal loan para bayaran ang eskwelahan ng mga bata. Nagbabayad kami ng napakataas na interest. Kinailangan naming palitan ang health plan sa mas mura at nagkasakit ang mga bata at hindi namin sila nadala sa mga doktor na kilala namin. Patuloy siyang nagkumpisal sa loob ng 1 oras kung paano nila kinailangang ibenta ang kotse at bumili ng isang gamit, kung paano nila kinailangang ikansela ang bakasyon sa Europa, kung paano kinailangan ni Chad na kumuha ng extra duty tuwing weekend para lang makasapat sa buwan. Kung paano nagsimulang magtanong ang mga bata kung bakit hindi na nila magawa ang mga bagay na ginagawa nila dati. At ang pinakamasama sa lahat, sabi niya sa wakas, ay na-realize namin na hindi kayo ang problema. Kami ang problema dahil hindi namin marunong magpahalaga sa kung ano ang mayroon kami. At ano ang inaasahan mong gawin ko sa impormasyong iyan? Tanong ko. Inaasahan naming patawarin niyo kami, sabi niya, at tulungan ulit kami. Pero hindi lang sa pananalapi, kundi bilang ama, bilang lolo. Na-miss namin ang pagkakaroon ninyo sa aming buhay. Tiningnan ko siya ng matagal nang walang sinasabi. Ang babaeng ito na naging aking sanggol, aking prinsesa, ang pinakamahalagang proyekto ng aking buhay. Ang babaeng ito na nagsabi sa akin na hindi na niya ako kailangan matapos kong ibigay ang lahat. Vicky, sabi ko sa wakas, may ilang bagay na hindi na mababawi, ilang salita na hindi na pwedeng bawiin, ilang sugat na hindi gumagaling sa pagpapatawad lang. Ano po ang gusto niyong sabihin? Tanong niya. Gusto kong sabihin na ang mga bagay ay hindi na babalik sa dati. Kung gusto ninyo akong bumalik sa inyong buhay, ito ay sa ilalim ng aking mga kondisyon, hindi sa inyo. Anong mga kondisyon? Inilabas ko ang isang papel na inihanda ko na sa loob ng ilang linggo. Ito ang sarili kong letter of conditions, ang sarili kong family contract. Unang kondisyon, sabi ko, dadalaw ako sa inyo kung kailan ko gusto, hindi kung kailan lang ninyo gustong tanggapin ako. Ikalawang kondisyon, ang aking mga apo ay pupunta sa bahay ko 1 beses sa 1 linggo nang walang dahilan, walang activities na mas mahalaga kaysa sa makita ang kanilang lolo. Ikatlong kondisyon, ang bawat sentimo na ilalagay ko sa pamilyang ito mula ngayon ay publicly recognized. Wala nang pag-aakala na binabayaran na ni Papa ang lahat. Ika-4 na kondisyon, patuloy ko sa pagbasa.
Tratuhin ako ni Chad ng may respeto na nararapat sa ama ng kanyang asawa at lolo ng kanyang mga anak. Wala nang nakasimangot na mukha kapag nagpapakita ako. Ikalimang kondisyon, pupunta kayo para mananghalian sa bahay ko tuwing linggo sa loob ng X na buwan. Hindi ako sa bahay ninyo, kayo dito. At ang ika-6 na kondisyon, tapos ko, ay kung kailanman ay sasabihin niyo ulit sa akin na hindi niyo ako kailangan. Wala nang pangalawang pagkakataon. Aalis ako sa inyong buhay habang buhay at kalimutan niyo na mayroon kayong ama at may lolo ang inyong mga anak. Si Vicky ay nakinig ng tahimik habang umiiyak. Nang matapos akong magbasa, sinabi niya, "Tay, kailangan ba talaga naming pumirma ng contract para maging pamilya?" "Hindi," sabi ko. "Hindi ko kayo papipirmahin ng anuman. Kayo ang magdesisyon kung gusto niyong tanggapin ang mga kondisyong ito o kung mas gusto ninyong magpatuloy na maging independent. Pero hindi ko na kayo kukulitin na maging ama ninyo." Tapos na ang panahong iyon. Nag-isip siya ng matagal. Sa wakas sinabi niya, "Tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon, pero tay, tutulungan niyo ba ulit kami sa pananalapi?" "Ang ilang bagay oo, ang iba hindi," sabi ko. "Ang eskwelahan ng mga bata ay patuloy kong babayaran dahil wala silang kasalanan sa ginawa ninyo. Ang health plan din dahil mga apo ko sila at gusto kong maging maayos ang kanilang pangangalaga. Pero ang mga credit card, ang mga bakasyon, ang mga luxury expense, tapos na iyan. Kung gusto ninyo iyon, kayo ang magbayad." "At ang bahay?" tanong niya. "Ang bahay ay iiwan ko sa aking mga apo bilang mana kapag umabot sila ng 20 taong gulang. Hanggang noon, magbabayad kayo ng upa. Isang napakamurang upa, pero upa pa rin, para hindi nyo kailanman makalimutan na walang libre sa buhay na ito." Iyon ang pag-uusap na nagpabago sa lahat. Tinanggap ni Vicky ang aking mga kondisyon dahil wala siyang ibang pagpipilian. Nagreklamo si Chad sa simula, pero nang makita niya na iyon o mananatili silang walang tulong, tinanggap din niya. Ang unang mga linggo ay kakaiba. Dumadating sila dito sa bahay na para bang nagbabayad ng penitensya, pero unti-unti, nagbago ang mga bagay-bagay. Ang aking mga apo ay nagsimulang mag-enjoy na pumunta sa bahay ng lolo kung saan pwede silang maging maingay, kung saan pwede silang maglaro sa hardin, kung saan ikinukwento sila ng lolo at tinuturuan sila ng mga bagay na hindi nila natutunan sa eskwelahan. Kinailangan ni na Vicky at Chad na matutunan mamuhay ng may mas kaunting pera. At alam mo bang ano ang natuklasan nila? Na posible pala na hindi nila kailangan kumain sa mamahaling restaurant bawat linggo, na hindi nila kailangan palitan ng kotse bawat 2 taon, na hindi nila kailangan magbakasyon sa Europa bawat tag-init, pero ang pinakamahalaga na natutunan nila ay iba pa. Natutunan nila na ang pera na ibinibigay ko sa kanila ay hindi infinite, hindi iyon karapatan, hindi iyon isang bagay na dapat nilang hingin. Ito ay isang regalo na pinili kong ibigay sa kanila at maaari ko ring piliin na huwag ibigay. 3 buwan na ang nakalipas, may nangyari na hindi ko inaasahan. Si Sebastian, ang apo kong 12 taong gulang, ay pumunta sa bahay na may napakaseryosong mukha at sinabing, "Lolo, kailangan ko kayong kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay." "Sabihin mo, mahal ko," sabi ko. Sa eskwelahan may field trip sa Palawan na nagkakahalaga ng malaking pera. Sinabi sa akin ni na mama at papa na hihilingin nila sa inyo na bayaran iyon. Pero ayoko pong hilingin ninyo iyon. "Bakit ayaw mong hilingin ko iyon?" tanong ko. "Dahil binabayaran nyo na ang eskwelahan at malaki na iyon. Hindi tama na kailangan ninyong bayaran ang lahat. Maghahanap ako ng trabaho tuwing weekend para makaipon ng pera." Isang trabaho, isang batang 12 taong gulang na gustong magtrabaho para hindi humingi ng pera sa lolo. Doon ko napagtanto na mas naitama ko ang pagpapalaki sa aking mga apo sa loob ng 6 na buwan kaysa sa aking anak sa loob ng 35 taon. "Sebastian," sabi ko, "babayaran ko ang biyahe mo, pero hindi dahil kailangan ko itong bayaran, kundi dahil napakalaking pride sa akin na naisip mo na magtrabaho para hindi humingi sa akin ng pera." Ipinapakita niyan na naintindihan mo ang isang bagay na matagal bago natutunan ng iyong mama.
Ano po iyon, Lolo? Na ang pera ay hindi umaagos mula sa langit, na mayroong taong kailangang magtrabaho para makuha iyon, at kapag may nagbigay sa iyo ng pera, kailangan mong maging mapagpasalamat, hindi humingi ng mas marami. Noong nakaraang buwan, si Vicky ay nagkaroon ng isang kilos na hindi ko inaasahan. Ika-69 nakaarawan ko iyon at wala akong inorganisa, wala akong sinabi. Matapos ang nangyari sa nakaraang mga taon, ayoko nang umasa. Pero bandang 3 Marso ng hapon, dumating ang buong pamilya sa bahay ko. Naghanda si Vicky ng homemade cake. Bumili si Chad ng empanada mula sa paborito kong grill at ang aking mga apo ay gumawa ng mga regalo gamit ang sarili nilang mga kamay. Hindi biniling regalo, regalo na ginawa nila. Tay, sabi ni Vicky, ngayong taon, hindi kami makakapagregalo sa inyo ng mahal dahil natututo kaming hawakan ang aming pera, pero maaari naming iregalo sa inyo ang isang bagay na mas malaki ang halaga. Maaari naming iregalo sa inyo ang oras, presensya at utang na loob, gratitude. Oras, presensya at utang na loob. Ang tatlong bagay na hinihiling ko sa loob ng maraming taon nang hindi ko alam. Noong hapong iyon, habang kumakain kami ng cake at nagkukwento ang mga bata tungkol sa eskwelahan, napagtanto ko ang isang bagay. Mas masaya ako sa simpleng kaarawan na iyon, homemade, walang luho, kaysa sa lahat ng mamahaling selebrasyon na inorganisa ko dati. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, naroon ang pamilya ko dahil gusto nilang naroon, hindi dahil may kailangan sila sa akin. Noong gabing iyon, nang umalis sila, nanatili si Vicky ng ilang minuto pa. Tay, sabi niya, gusto kong humingi ng tawad, hindi lang sa sinabi namin sa inyo noong araw na iyon, kundi sa lahat ng taon na inakala namin na karapatan namin kayo. Sa lahat ng tao na inakala namin na kayo ang aming personal na bangko sa halip na ama namin. At ano ang nagpabago sa isip mo? Tanong ko. Ang mamuhay ng walang tulong ninyo ay nagpa-realize sa akin ng lahat ng ginawa nyo para sa amin. Pero higit pa roon, ang makita kung paano kami nag-aaway ni Chad palagi dahil sa pera, kung paano nalulungkot ang mga bata dahil hindi nila maintindihan kung bakit hindi na nila magawa ang mga bagay na ginagawa nila dati. Narealize ko na hindi kami isang masayang pamilya. Kami ay isang komportabling pamilya. At ngayon, patuloy niya, ngayon ay isang pamilya kami na natututong maging masaya nang may mas kaunting bagay pero may mas maraming pagmamahal. Mas maraming oras ang mga bata sa bahay. Mas marami kaming naglalaro ng magkasama. Nag-uusap kami ni Chad tungkol sa iba pang bagay bukod sa pera. At higit sa lahat, pinapahalagahan namin bawat desisyon nyo na tulungan kami sa isang bagay. 2 linggo na ang nakalipas, hiniling ni Chad na mag-usap kaming dalawa lang. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng ilang taon na hinahanap niya ako para mag-usap tungkol sa isang bagay na hindi pera. Don Roberto, sabi niya, gusto kong humingi ng tawad. Tawad dahil naging manugang akong walang utang na loob. Dahil sinuportahan ko si Vicky nang sabihin niya na hindi na namin kayo kailangan at higit sa lahat dahil inakala ko na obligasyon ninyong suportahan kami. Ano ang nagpabago sa isip mo? Tanong ko. Ang kailangang magtrabaho ng doble para suportahan ang pamilya ko ay nagpa-realize sa akin ang ginawa niyo sa loob ng maraming taon. Ngayon alam ko kung magkano ang bayad sa isang pribadong eskwelahan, kung magkano ang bayad sa isang kalidad na health plan, kung magkano ang bayad para mapanatili ang level of life na mayroon kami. At na-realize ko na wala kayong anumang obligasyon na gawin iyon para sa amin. Ginawa niyo iyon dahil mahal niyo kami at trinato namin kayo na para bang iyon ang pinakamaliit na magagawa ninyo. Ikinuwento niya sa akin na nag-usap siya sa iba pang mga doktor sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Mga doktor na may mas matatanda ng magulang o biyenan at wala sa kanila ang nakakatanggap ng kahit 1/10 ng tulong na ibinigay ko sa kanila. Sinasabi ng mga kasama ko, ang biyenan mo ba ang nagbabayad ng eskwelahan ng mga bata, tinutulungan ka sa bahay, nagreregalo ng bakasyon? At kapag sinasabi kong oo, sinasabi nila, ikaw ay isang privileged. Karamihan sa amin ay kailangang suportahan ang aming mga magulang, hindi sa kabaligtaran. Ang pag-uusap na yon kay Chad ay nagpa-realize sa akin ng isang mahalagang bagay. Hindi lang ang aking anak ang nawalan ng pananaw.
Ito ay isang buong henerasyon na lumaki na nag-iisip na may utang ang mga magulang sa kanila ng lahat at wala silang utang na loob. Ngayon, halos isang taon pagkatapos nilang sabihin na hindi na nila ako kailangan, ganap na nagbago ang mga bagay-bagay. Hindi na sila bumalik sa dati, sila ay mas mahusay. Dahil dati, nagbibigay ako dahil pakiramdam ko obligado akong magbigay at tumatanggap sila dahil pakiramdam nila may karapatan silang tumanggap. Ngayon, nagbibigay ako dahil pinili kong magbigay at tumatanggap sila ng may pasasalamat para sa natatanggap nila. Ang aking mga apo ay dumadalaw sa akin bawat linggo, pero hindi dahil obligado sila ng kanilang mga magulang, kundi dahil tunay nilang nai-enjoy na makasama ako. Tinutulungan ako ni Sebastian sa hardin tuwing Sabado ng hapon at habang nagtatrabaho kami, nagkukwento siya sa akin tungkol sa kanyang mga problema sa eskwelahan, kanyang mga pangarap, kanyang mga takot. Si Catalina ay dumadating tuwing linggo ng umaga at nagluluto kami ng magkasama. Natututo siyang gumawa ng milanesas at sinasabi niyang kapag malaki na siya, magluluto siya para sa buong pamilya. Sina Vicky at Chad ay pumupunta para mananghalian tuwing linggo. Pero hindi na iyon obligasyon, ito ay isang sandali na inaasahan naming lahat sa buong linggo. Nag-uusap kami, nagtatawanan kami, nagpaplano kami ng mga bagay-bagay ng magkasama. Humihingi ng payo si Chad sa akin tungkol sa personal finance, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Nagkukwento si Vicky sa akin tungkol sa kanyang trabaho. Tinatanong ang aking opinyon tungkol sa mga desisyon na kailangan niyang gawin. Isang buwan na ang nakalipas, nang mag-isang taon na silang namumuhay sa ilalim ng aking mga kondisyon, nag-alok ako sa kanila ng isang proposal. Tapos na ang experiment, sabi ko. Ngayon, pwede kayong pumili. Gusto ba ninyong bumalik sa dating relasyon kung saan nagbibigay ako ng walang limitasyon at tumatanggap kayo ng walang pasasalamat? O mas gusto ninyong magpatuloy sa bagong bersyon ng pamilya na binuo natin? Hindi sila nag-atubili kahit isang segundo. Gusto namin na magpatuloy ng ganito, sabi ni Vicky. Hindi na namin gustong bumalik pa. Kahit pa bumalik ako sa pagbabayad ng lahat ng inyong gastusin ng walang kondisyon, tanong ko. Hindi, sabi ni Chad. Natutunan namin na ang pagtanggap ng lahat ng libre ay hindi nagpapasaya sa amin. Ginawa kaming komportable pero hindi masaya. Ngayon na kailangan naming magsikap para sa ilang bagay, mas pinapahalagahan namin ang mga iyon. Sinabi ni Catalina, ang apo ko ang isang bagay noong araw na yon na tumagos sa aking kaluluwa. Lolo, dati para po kayong isang ATM machine na nagbibigay lang sa amin ng mga bagay-bagay. Ngayon, para po kayong isang totoong lolo na nagbibigay sa amin ng pagmamahal. Isang ATM machine. Iyon pala ako para sa aking pamilya sa loob ng maraming taon. Isang makina na nagbibigay ng pera kapag pinindot nila ang tamang button. Noong nakaraang linggo, pumunta ako sa doktor para sa isang routine check-up. Nang makita ako ng doktor, sinabi niya, Don Roberto, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ninyo, pero mukha kayong 20 taon na mas bata kaysa noong nakaraang taon. May nagbago ba sa buhay ninyo? Oo, doktor, sabi ko. Natuto akong maglagay ng limitasyon. Natutunan ko na ang magmahal ay hindi nangangahulugang ibigay ang lahat ng walang inaasahan. Natutunan ko na minsan kailangang magturo ng mahirap na leksyon para pahalagahan ng mga tao ang mayroon sila. At ano ang pakiramdam? Pakiramdam ko ay isang tunay na ama, hindi isang provider. Pakiramdam ko ay isang minamahal na lolo, hindi isang personal na bangko. Pakiramdam ko ay ginagalang, pinapahalagahan, at kailangan para sa mga tamang dahilan. Ngayong umaga, habang nagkakape ako sa hardin ko, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Sebastian, ang apo kong 13 taong gulang. Sabi, Lolo, salamat po sa pagturo sa akin na ang pera ay kinikita sa pagtatrabaho at ang pagmamahal ay kinikita sa pagiging mabait. Ang mga kaibigan ko sa eskwelahan ay may mga lolo na nagbibigay lang ng pera, pero ako ay may lolo na nagtuturo sa akin na maging mas mahusay na tao. Ang mensaheng iyon ay nagpa-realize sa akin na ginawa ko ang tama, na ang pagsara sa lahat ng account, ang paglalagay ng limitasyon, ang paghingi ng respeto ay hindi paghihiganti. Ito ay edukasyon. Edukasyon para sa buong pamilya.
At ikaw na nakinig sa akin hanggang dito, ikaw na sumunod sa kwentong ito mula simula hanggang wakas. Gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Ilang beses mo sa buhay mo na nagbigay ng walang limitasyon na inakala mo ay pag-ibig, samantalang ang totoo ay nagpapalaki ka ng mga taong walang utang na loob? Ilang beses mo pinahintulutan na mawalan ka ng respeto dahil lang sa pamilya? Dahil may isang bagay akong natutunan sa edad na 68, isang bagay na gusto ko sanang natutunan ng mas maaga. Ang magmahal ay hindi nangangahulugang ibigay ang lahat ng walang inaasahan. Ang magmahal ay nangangahulugang magbigay ng may limitasyon, may kondisyon, at may mutual na respeto. Ang magmahal ay nangangahulugang ituro ang halaga ng mga bagay-bagay, hindi iregalo ang lahat ng walang bayad. Maaaring sabihin ng mga anak ko na hindi nila ako kailangan, pero kailangan nilang maging handa na mamuhay nang wala ako, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi unconditional. Ang tunay na pag-ibig ay may isang simpleng kondisyon, respeto. Kung mayroong sinuman sa pamilya mo na tinatrato ka bilang isang ATM machine, kung mayroong sinuman na nag-aakala na kailangan mong magbigay ng walang natatanggap na kapalit, kung mayroong sinuman na nagsasabi sa iyo na hindi ka nila kailangan matapos mong ibigay ang lahat, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi kailanman huli ang lahat para isara ang mga account at magsimulang muli. Hindi kailanman huli ang lahat para ituro na ang respeto ay hindi negotiable. Hindi kailanman huli ang lahat para ipakita na mayroon ka ring dignidad na nararapat ka ring tratuhin ng maayos. Nawalan ako ng isang anak na nag-aakala na karapatan niya ako, pero nagkaroon ako ng isang anak na nagpapahalaga sa akin. Nawalan ako ng mga apo na tumitingin sa akin bilang isang provider, pero nagkaroon ako ng mga apo na tumitingin sa akin bilang isang lolo. Nawalan ako ng isang komportabling pamilya, pero nagkaroon ako ng isang pamilyang nagpapasalamat. At ikaw, ano ang mas gusto mo? Manatiling personal na bangko ng iyong pamilya o magsimulang maging ama, ina, lolo na nararapat ka? Ikwento mo sa akin ang iyong karanasan. Sabihin mo sa akin kung saang bansa mo ako pinapakinggan. Ikwento mo sa akin kung kinailangan mo ring isara ang mga account sa iyong pamilya para matuto silang pahalagahan ka, dahil sa huli, ang tanging tunay na mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang kaya mong ibigay, kundi kung gaano kalaking respeto ang natatanggap mo para sa ibinibigay mo. At ang respetong iyon, maniwala ka, walang katumbas na presyo.